Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. 29 after 9 in the morning. Ang Syudadano sa BBS 91.9. Good morning Philippines, good morning Bicolanja, and good morning sa kabus po mga listeners and followers kang programang Ang Syudadano. Alda po ko niya ng Martes, 17th of June 2025. Sa nasyonal, mga tugang, siring sa dati, dahil katapusan ang paralayugan kan mga constitutionalist, mga parliamentarian, political scientists kontra sa Senado. Kung ano-ano nang nagluluwas na apod kay Senate President Cheese, bayan ta na sinda. Digdi na po muna kita sa international. Ini yung karibukan sa Middle East between Israel and Iran. Nakakahirak po itong Filipino casualties na sa ngunyan po, as of today, nasa critical condition po itong OFW ta. So, si iba, maray na mga dokumento, kaya ang gigibong po nila, ang travel nila by land. So, yun na po yan, piga-asikaso ngunyan kan mga humanitarian organization, ang satuya pong administrasyon ni President BBM, katakot ang itong Overseas Welfare Department, itong Migrant Department of Migrant Workers, and ang Foreign Affairs, And may babasahon po kami mismo, ini yung kay President Trump, ini yung refuses to sign G7 statement on Iran. Gusto po nila talagang a total end to nuclear enrichment. Ini po kaya ang nahiling, dati ni po bagang igwang iwalan, dating iguana ng karibukan, ini yung Israel and ang Tehran, ang Iran. Ngunyan po, ang Central Intelligence Agency, saka ang Mossad, at saka po ang British Intelligence, itong M16, nag-igwa po sinda ng information na igwa po ng piga nuclear facilities po ang Tehran, which endangers not only Israel but the total Mid-East countries. So, tama-tama po, pinadaran po kita ni Ma'am Lalin, ang Samoyan General Manager, na maintindihan kasi to yung mga listeners, what is the situation, ano po ang nangyayari digdiyo sa Middle East. Aratsan po yan, babasahon ta, and at the same time, ipapaintindi ta po mga tugang, hindi pong programa kang Philippine National Police with BBM, na kung ano man po ang pagkukulang, mailing ta po inyong pinakamagayon na project kan Philippine National Police. Na anywhere in the Philippines, pwede na po kitang mas-secure kung may karibukan. Sabi nila 5 minutes, pig-probar na po ngunyan, pigdalan ko, kaya tinapos ko talaga. 2 minutes and 8 seconds ang respond ni ka na National Police sa sarong sitwasyon naman sa QC. Pero bago yung mga tugang, kung anong ta si Oka Ismendaka, maray na aga sa mo. Salamat, Manager. Maray na pagka-aga sa mo, sir, mo sa itong mga paratapay. And Ma'am Sheila, tamang-tama, makakaulitangon yan ang saro sa pinakadakul na estudyanteng eskwelahan digti sa Ciudad de Naga. Ang Camarines National High School, Tarabo, ang Camarines National High School may mean in the annex. Aramot tangon yan na tabi, Sir Bepot, ang sitwasyon dyan sa Kamhay. Taara mo pagka nakaaging taon, pirang estudyante ang nakuha nandiyan ng droga. So,
ngunyan aramon tan sitwasyon ngunyan. Ano ang sa tuyang may nakuha na naman na droga o Agaro inilis mo? aramon ta tagarumayo ngunyan na taon. O ano ang sa tuyang Oo, si Principal Sulpicio Alperes. Makakaiba ng tangon niyan. Sir, maray na pagkaga, live kita sa BBS DWLB. Yaon sa angkor si Manager Bebot and si Ma'am Sheila. Maray na aga po sa Indogabos. Sharing man sa mga paraan tabay, kang stasyon po na ini, tigdadang og kan mga nagkukuha ng informasyon. Maray na aga po sa Tuya Gabos. Good morning, sir, and live po kita sa programang Ang Ciudadano. Of course, together with my partner si Sheila. Sir, soon opening na gayo kan school year 2025-2026. Lalo na po, di kita muna sa public, ining elementary and high school. Kumusta po ang satuyang first day of opening of classes? So far, sir, kasod na smooth man si dalagan kang opening day ni, both sa main campus sa Gudigdi sa Liboton. Aram tabaga na medyo dakula ang population Gudigdi sa Liboton as compared sa main campus. So far po, okay man. Si mga teachers rayaon, naka-in place man ang gabustang mga personnel. Pagpun sa medical, security, janitor, gabus man po yan naka-in place kasuod ma. Sagod ngunyan, as in magpapadagos man po yan, ngunyan na school year 2025-2026 po. Okay, sir. Kanakagi pong simana nakaulay mo po kung matatandaan ta, nagkaulay po kita ng live, ay saro po na medyo naintindihan mi na nagkukulang-kulang po nga ni ang satuyang classrooms, And in fact, nabanggitan ta nga na iniyo bagang old building na karo 3-story na kuyan, iniyong dain na po safe, parang dapat makondemn na yan. Iyan po sa rong predicaments kan high. Kanakaagi man pong simana, nakauli po si Director Gilbert. Na-brought out ko po yan kay Director. Nasabi ko, Director, ano daw po kung matawan mo na ning panahon, ining kamhay, na matawan na ning go sila, na ma-demolish na niyong building na ning condemn na. Tangarig, dyan na kita makalaag ning school building, dyan na kita mapatugdok ning 4-story building. Sayang man kung idle yan, ako lang dyan, dahil ang nagagamit, much better na. I-demolish na yan, dyan na mag-erect ning panibagong new building ang kamhay. Your thoughts on that matter po, sir? Iyo po, actually, kang nakaaging, Rumayo po, nagbisita nga ni Samoy ang team kang DPWH para maghiling kang si mga lugar daan na pwedeng pagtugdukan ng mga school buildings. So, tigtukdo mo yan, kasi nakarecord naman sa inyo. Sabi ko nga ni po sa inda na actually nga ko po, kumpleto na ang soil test kayan. Nagkakapirang area dyan sa Muya na kumpleto ng soil test bago pa tapos ang pagka-presidente ni President Pinoy. Kasi hindi po bagang sa Liboton, gabos ining 4-story digdiyo, kipinoy pang term, sabi ko, kumpleto na iyan, nasa record ninda, kaya pigiling ninda kung ano pa da akong available pa. Sabi ko, nakatagama talaga iyan, pero niya ako ining dardakulang iniyo, medyo may kasakitan, demolish mo na, and ako niya ako ang estimate kain, garo sa demolition lang kayan, may dakulang tanpidad na kaipuhan. So, yun po yan, and then, iyan po kaya bagakuta, kung yaon pa si Yusik Bensing, nagbisita naman po yan sa mo, and pigsabi niya na kunyan, na nagpangako ito ng 20 classrooms, 4-story building, na isasangli nga ni dyan. Kaya alam po baga si Yusik Bensing, maanaman sa DepEd, so dahil nilang aram po kung ano na ang mangyayari duman. Nag-follow up man kita sa tuyang division engineer, and sabi niya, nag-uurulay man ngayon sa taas,
padagos pa man ngayon pigaadalan kung paigagrant pagiraray. Pero singunya na taon garo dahil pa man po na kung may decision kung magkakaiguan na or dahil pa. So yun po yan ang sitwasyon kayan po dyan sa pag-abot sa classroom or building po. Ayun po, tama yan sir, dahil in fact na-discuss mo yan ni Director, yan kay Ipimako, kay Densing, sabi niya, garo malabo na yan, inot na inot, nagbago na ning administrasyon, no? So, ito pati, pagkadarada ko lamang kang commitment ni Yusek Densing, it's almost 1 billion, no? So, anyway, kung mayo na to, pwede na garo maiskusaran, ining bagong secretary, na matawan ng priority po ng Kamhay. Importanting dapat maray ang structural design and may madadagusan po ang sa tuwing mga estudyante na dahil man problema sa mga classrooms. Oo, tama po yan, sir. So far ngunyan, igwa kami ng double shifting digdi sa may sa Liboton campus kasi medyo dakula digdian sa muyang kadako lang sa muyang classroom. Ang pangagami digdiyo si junior high school and pag-abot ng 12:45 yaw naman mapo ng para sa senior high school. Kaya digdi kayo nagkakaigo ng double shifting po. Yes, sir. So, sa kunyan po, mayo kita nagiging problema. Very smooth ini yung opening. And hopefully, kung ano man ang mga changes, gabos ma-accommodate ka na Kamhay sa imo pong pamamahala. Ano pa sir ang bagutang calendar para sa Kamhay ngunya na karelasyana po sir? Iyo po, si calendar tabaga pigpaluwas iniyo kang DepEd, nagpuon nga ni June 16, matapos iniyo kundi ako nasa medyo nalingaw ko sa kang ending pero ang katapusan kay niyo sometimes in March kasi naibalik na po baga sa dating schedule opening and closing kang klase sa public school. Actually maray man po nga nita kung siguro arog kan last year na June na baga or July na nga ni si closing, grabe baga so init kang nakaaging Mayo. Ayun po sir. Medyo grabe itong maray problema na naman kita kay duduman. Kaya maray man na nagtapos kitang Abril tapos nagpo ng unyaning Hunyo po. Ayun po. And ako naglalam ako na magiging marhay ang dalagang Kamhay ngunya na taon. Kung ano pa man ang mga rimalaso, siguro kayang-kaya maremedyoan. Ini mga nagiging na-encounter tang problema. At bako na pong problema, madali na kita magkuhaning police assistance. Dial only 199, maski mayang load, masimbag po ang National Police. 5 minutes. Ayun po, na-monitor ko man yan, sir. Sabi ko nga maray man na igong arog kaya na kabilis na serbisyo, tangarig, nare-resolve tulos po ang man na problema. Iyo po, kaya kami bilang tabang na lang po, gusto mi naman ma-disseminate sa mga satuyang mga kasyudadanon na dahil kita maging magnalas. Pirmi po kitang igwang police assistance sa mga eskwelahan, sa public places. Mayon na kitang mahiling na police headquarters kundi ayaw na po ang police sa telepono. Iyo po. Kaya actually po pasalamat man kami lalo na po ngunyan digdibaga sa tuya sa local na police na padagos man na nag-iikot si bagutang director nag-ikot man as in ipaabot mi man ang concern mi lalo na po digi po kaya sa muya sa Liboton ang medyo concern mi digdiyo pagruluwasan kasi paluwas tapos ang palaog halos sarabayan po yan kaya kung mahiling mi po si kasud ba ning sitwasyon maringan ita iguanang naka-standby sa tuyang police and PSO kaya natatabangan po kita digdiyo. Iyo po, oo. And gusto kong ano ng pagkakataon na yan, sir, na pasalamatan ang sa tuyang kapulisan
sa arog kaya na action na ipigtaon ninda digdi sa Samuya po in particular. Yun po sir, talagang gusto nindang ma-disseminate na maging kampante ang sa tuyang mga pag-iriba dahil sa responde ka ng kapupulisan ta. Sana dire-diretso na po yan and pinaka-importante po kaya sa mga eskwelahan. Ano? Saro yan sa yaon dyan ang mga kaakian. So ang kaikuan na kayo, seguridad, lalong-lalo na ang mga magulang ta pigtiwala sa tuyang mga kaaki sa mga teachers. No? So, importante na aram ta po kung ano ang dapat na gibunta, sir. Ano? Oo, tama ka po. Kaya pasalamatan kami. Sir, kung anong tuwing pagkakataon, na may announce ko lang na since nag-opening na kami kasudma ng klase, ngunyan pong maabot na Sabado. Magkakaigwa kami ning kunyan, ning General PTA meeting, tangarig man may pasabot naman sa mga magurang, si mga dapat maaraman si mga programa and si sitwasyon kan sa ilang mga estudyante. Kaya kuanon ko na po ini tangarig duman sa mga paradangog po nindo na magurang kang estudyante midigdi sa Camarines or National High School, ma-inform na po sinda bago pa kami magpaluwas ning letter kasi ngunyan po baga Martes sa aga garo holiday garo po sa aga ta charter anniversary kung ma-declare po. Maralaugan kami Webes, then Sabado po baga, iyon na ang assembly kan mga parents. Kaya salamat sa pagkakataon po na nai-announce ko po ini. Sige po, sir, may kadagdagan pong kaputan sa kuyang kaibanan si Sheila. Sila si Sir Alferez. Opo, ayan, garo naputol na si sir. Bino naputol na. Yaon po. Yaon po. Okay. May nagtanog lang po. Good morning po, sir. Hapot ko lang po, pero po tabi ang number of students tangon yan? Sa ngunyan po kaya, nagdadagon ng enrollment ni kasi may balik-aral pa po baga. As of last week po, si counting me, nasa 9,952 ang samuyang enrollees. Dahil pa dyan kabali si 85 na nag-undergo kan si reading programming kang nakaging duwang simana. Malaw ito mo niya na hapon, sagod sa aga, kaya pag hiniling mo po, more than 10,000 manggiraray kami. Ayan po ang samuyang estudyante. Now, siguro isunod dyan na hapot ni Ma'am Sheila is, kumusta ang teaching force ta? So far po, pag-abot sa teaching force, dahil kita ding problema. Kasi bastante, kumpleto ang satuyang mga teaching staff and siring man ang satuyang non-teaching staff. Kaya dyan sa bagay po na yan, medyo dahil kita problemado. Ansaro lang na kung medya na pigihiling na magiging problema later, although pagsusolusyonan mi, ining mga tukawan na kan mga estudyante. Oo, cheers na ano po. So duman po sa 9,952, pira po duman sir ang senior high school. Ang senior, basta araw ka na ang distribution kayan, Ma'am Sheila. Ang doon campuses kang Camarines National High School, sa main campus, duman ang mga special curricular programs. So, around mga 3,000 po yan, more or less, ang yaon na estudyante duman. Digdi naman po sa Liboton campus, digdi po inaabot digdi 7,000 students. Ang 4,000 kaiyan, yaon po yan sa junior high school. Gusto sabihin, sinaglalaog ng alas 7, ning aga, malos po siya ning alas 12 ning udto. And then, ang remaining po kayan, senior high school na inaabot mo po yan ning nasa 3,000 labi. Gusto sabihin, grade 11 and grade 12. Na iyon yan ang naglalaog pag alas 12:30, ang klase po ninda na po alas 12:45. Kaya, baga pagsasabi ko, Ma'am Shi, na ini ang challenge na marayta, maluwas ang 4,000, malawag ang 3,000, ang digdi sa tinampo, talagang pano siya pag naruluwasin, naralaugan. Kaya nakulaan pong challenge, ay nagpasalamat, sabi ko nga sa pulis, sa kasudma, tinda talaga ang yao nagmaneher sa tao kan tinampo po. Oo, grabe pong traffic talaga. Pero anyway, maugmahon pong magkahiriling giraray ang mga naka-uniforms na mga estudyante. Masigla na naman ang area na iyan. And syempre, tarabangan sa community, ang business din na nakapalibot dyan. Buhay na naman ang mga kakanan. Pero siguro po,
dahil ubusan ang oras mo dahil nakisingit lang kami. Aram ko si Oka, dinakop ka lang po, sir. And we really appreciate your time with us this morning. We thank you, sir. Siguro... Opo, sir, siguro kung igwa ka pong nagigirumduman na announcement pa, sige po, we'll give you this time. Sige po. Salamat, Ma'am Shi, sa panahon na ini. And ulitin ko lang po, iyo kaya ini ang usual na nagiging critical sa muya na dakulaon po ang tabang, dapat katabang ni ang mga magurang. Kaya sana po sa maabot na Sabado, rayaon po sina, magpresente sinda, tangarig inot, maaraman ninda, si isa yung advisor kang aki ko. Anong section kang aki ko? Sa na rumal ang aki ko? And kumusta man ang sa iyang mga kaklase? Kasi iyo po yan ang importanteng maray. Tangarig po na in kaso igwa maning problema or igwa maning dapat na iutos aki ninda, pinapaapod mi po sinda, digdi, tangarig itao iyan oportunidad para sa inda. And iyo man po ini ang panahon na pigsasabi ming termina, pag nagkaigo ning problema ang aki, kami po pinapaapod niya ang magurang kasi sinda po ang katabang mi. Pero alagad pag day po sina nag-respond sa paapod mi, day sina na idi sa muya, isusumon mi po sila sa barangay, taduman kami maurulay sa barangay, tangarig lang pong maaraman ninda na dakulaon ang partisipasyon ninda sa pag-eskwela po kang aki ninda. Kaya, pagirumdum ko lang po yan, ano niya na Sabado po, sana rayaon po sinda kasi importante yun pong maray ang presensya ninda. With this, Ma'am Sheila, salamat po, maray na aga po sa Tuya Gabos. Opo, God bless po, sir. Ayan po ang sa Tuya na kaulay, ang principal kang Kamhay, si Mr. Sulpicio Alferez. Salamat po. Sige ka, back to you. Salamat, Sir Alperez. Takasugma kaya tabi, Sir Pepo. Busy kasugma kaya tayo nilog sa programa nito si Sir. Kaya ngunyan kita nagkaigwanin na time. So yan ang sa tendo nga impormasyon. Alis ako location, balik sa BBS Basta Bareta, sigurado. Salamat, salamat Oka sa imong daradarang impormasyon. At least nakaulay ta mismo ang principal kang Kamhay, si Mr. Sulpicio Alferez. Malinaw ay dapat maano na yan eh. Ining building na ini matawan ng importansya kan DepEd. Tangarig mademolish na yan. Makalag na dyan kung kayang 5-story or 6, ibo na 6 stories. Kung maray si resulta kan soil test, ay mayong magiging problema yung structural design kaya. Bueno, sabi ta nga ni po Subago, inutunta ning crisis ko niyan sa Middle East. Kasi importante pong maray, ining nangyayaring iniyo sa Iran and sa Israel. And ang dapat dahil na po ni mag-spill over sa iba pong mga nasyon na maapektaran pa kan iriwal na niyo. Tapos ang Iran po siging palayog ng mga missiles targeting civilian populations. May sarong pong nako ang intelligence report, very reliable po na ang Tehran, ining Iran, piglag sa mga headquarters nila, duman mismo sa mga populated areas, especially ito pong mga hospital. Sa loko, rain ang guntingon ang turbang kayo. Pares din kang Hamas, Agasa. Kaya ngunya ng Israel, itong sendang Sky Dome, pigaparpalayugan sila ning missiles. In fact, igwaman na kalaon. Pero sige retaliate nyo ngunyan po kan Israel gamit itong sendang mga modernong F-16, 18, and F-35. Hindi ro man silang pigkukupsit ng missiles, no?
Makaalarma ni po, minsan po nga ni, dapat maalarma kita. In fact, ang samuya pong general manager, nagpadala po ng press release na mabasa ta mismo dito sa programa na madangukan sa itong pag-iniba. Si basahan na tabi ang letter ni Ma'am Lalaine. Siguro inutong ko yan, sir, yung kapot-kapot mo. Ini po manungod ini sa Trump refuses to sign G7 statement on Iran and wants total end to nuclear enrichment. Dikit na background lang po pag sinabing G7, ang mga bansa po na magkakaibanan dyan, iyon na yan ang Canada, France, Germany, Italy, Japan, UK of Great Britain, and then ito pong Estados Unidos or United States. Ini po ang laman kang sinasabi po digdi, President Donald Trump rejected the G7's proposed statement on Iran because it called for monitoring of Iran's nuclear activities rather than an outright halt to Iran's program of nuclear enrichment. The Trump administration has been demanding that Iran halt all uranium enrichment since enrichment past a certain level has no purpose other than developing the unique isotope necessary for nuclear weapons. Iran has refused to agree, leading to the impasse in nuclear talks and leading Israel to attack Iran last Friday rather than face the prospect of an imminent Iranian nuclear weapon. Ini po, The Telegraph learned that a draft document was circulated that called for both sides to protect civilians and for tight monitoring of Iran's nuclear facilities. That was unacceptable for Trump, who is demanding that Iran is not allowed any uranium enrichment activity and who has been one of the most outspoken of Israel's supporters. Ang sinabi po ng senior U.S. official, I can confirm that he did not sign on to the statement. And as for both sides protecting civilians, Israel has targeted legitimate military and government sites and has given civilians advance warning to evacuate, while Iran has launched ballistic missiles at civilian population centers with no legitimate military objective. Trump told reporters at the G7 summit in Kananaskis, Alberta, Canada, that Iran should talk immediately about promising or compromising on its nuclear program. Yan po ang inot na sinabi. Okay, yan po ang nagiging crisis ngayon po sa Middle East between Israel and Iran. Kaya po ang Israel ngunyan, talagang massive ang bombardment kan military installations kan Iran, tama lang yan. Ate yan turban, sumpito na yan yung missiles, Aloy-aloy na kaya ang kadto pa yan way back panahon pa na itong past US President Key Ford, nahiling na yan na nagde-develop nagde-develop po nila itong uranium deposits. Yan po ang gamit sa nuclear yan, uranium na yan. May simbag na kayan, sir. Recent ang Iran. Maski anong simbag nita, natalay man ninda piga tutultol ng sindang, iba man simbag ninda sa ginigibo ninda. Oo, pag naka-ceasefire, saka ma-atake. Daya man sinda, ang isipon mo nagkonfirmar, kaya na ayan sa indang uranium program, yan nuclear program nindang yan, na sabi yung research, mismo ang M16, CIA, M16, saka ang Mossad. Mga reliable na intelligence agency po yan. Ang recent development kanina, nakikiulay na ngunya ng Iran. Nagpaabot ng mensahe sa Israel as in sa United States na gusto nang mag-end ang war kanito, negotiate with President Donald Trump and could
they could give up nuclear enrichment program to save the Iranian regime. O ngunyan. Madali man lang yan. Kung gusto nila. Oo. Tawan nila pagkakataon, inspection ng kan US or other neutral countries, hilingon ang facilities nila. Oo. Madali lang yan. Tugutan nila ang inspection nun ang facilities. Ano, may pigiging mo, Mayo. Ano, nagsubra ka sa level of research na it will lead to nuclear weapons o dae? Dali sa naman niya. Then ang masakit, ang campaign ninda, perming ang sinasabi ninda, perming ang Israel ang nanginginot na nagpapadara ng missile, which is sala po, fake ay talagang news. ang Israel will always survive. Oo. Ay, may data na I will patutok survive. Kaso ba ako tinugtog? Oo. Ang Israel po is the chosen few. Chosen generation po yan. Minsan ka chosen. to na dahil nadadaog, kadikit-dikit, pero dahil nadadaog because we believe they're the chosen few. Oo, pinili God. po yan kang mahal. And talagang nakalaag na yan sa Biblia na iaatake sinda kang palibot ng mga nasyon but they will remain undefeated. And si Isay magkalaban sa Israel, kalaban kang Diyos. Ito po yan. Magayon na ng history kay Abraham, inot niyang tadain nagkakaaki, nahahaloy, so promise. O edi, sabi ni misis niya, sige na muna ngaya, aki, ano na Alawi muna. kita kaya. Ay, maugmahon kaya. Sige na lago na, Nel. Alikit lang. Lalabo-labo na Daniel ni Sheila. Dailan, dikit lang po yan, So, history lang kayan. Sige, Kan dati nalagot, si Abraham, So, day pa nagkakaaki sinda ni misis niya. So, sabi nga promise, magkakaaki kita and they will be like, stars sa sky, kadakol-dakol na magiging aki. Tapos nahahaloy, pirang taon. Sige na nga sleep with our, maid. So, katabang na muna. Nakian, yun na to si Kaya Ishmael. ang mga katabang pigdiyo, pigmanaman, pig-arakian. Si mga pasaway na amo. Ang apo na kayo, Atsay Killer. Atsay Killer. So, ayun yan, ang nangyari si Abraham. May pinagmanahan Oo, tapos, si Ishmael mga ito. panahon, si mga katabang pig-exploit. Nahilig mo na yan. Kaya nga, ang iba man, nagiging aguman talaga. Lalo na kung daraga, binata man, may yung problema. Yun na yan, yung halisalahi ni Ishmael. Masurtigil si Eddie Garcia. At siya killer talaga. Tapos eventually nagkaaki man talaga siya sa misis niya. Iyon na to yun na to ang pinuunan kang Israel, itong legitimate na lahi. Yun na yan, naging Israel. So, tunay na aki. Si Ki Ishmael, duman sa mga, yun na yan, Iran, sa mga nakapaligid sa Israel. Katabang. Oo, yun na yan. Kaya, from the very start, igwang, anonymity. Kumbaga, parang, basta may, may rift na ang relationship. Pero later on, nasa Bible din na mayu-unite manggiraray yan sa biyaya ka, mahal na Diyos. Sigurado ka kaya na? Oo. Ay, next day, pwede kong i-quote na yan sa Bible. Maybe not during our lifetime, baka nakalampas na sa tuya. But it will happen. Pwede magaganap ang lahat ng nasa propesiya. Ika nga. Ano ba, sir? Basahan ko pa? O sa aga na? Aga na. Aga naman. Mga ganaan ka na kaya na inabot ng patara-tara Anyway, happy birthday po. Kasahon mo. Itago mo lang ta. Aga. Oo, digdi lang ni. Baka baka daraw ni Junel Yan aram mo man si Junel, nag-research yan si Junel. Si daw, sir, Pati iwalat bagyo, aram ni Junel. Igwada ka ning copy sila. Sila ang nag-print ka ni. Anyway, sir, pationg pa lang sa kuyang Ay, si ma'am, pero yung si ma'am na Thank you, Pero ma'am. nagpapadala sa messenger ni mga araw katong sa Updates. Pfizer. Yes, research. Research kan Pfizer. Na uncover na ngunyan, duman sa aki, Yan po ang masakito na, panggayo pala
tama so research. Spikes, Itinudok. ano yan? Spike yan. Oo, itinurok na kagad sa tuya. Kaya nga ni emergency use. Happy birthday sa kuyang Unico Iho. Ang paborito kong aki na lalaki. Okay. Nag-iisa. Kay James, happy 23rd birthday, anak. Banggi na lang kita, tana sa eskwelahan kita. Sa eskwelahan ka maghapon. For OJT na sila. Sa Sarong Company. Saya ng Dagos. Oo, somewhere out there lang sa Almeda. May kakanan Dapat itong dyan. madali makuha, ha? Baka sala naman ang hanap ni Don. Something different ang hanap eh. Yan naman si itong gift certificate ki Don. Ano? Naman sa makuha po mo. Aba, thank you. Ano yan, sir? Ano to? Madaling makuha ito, pero gusto kaya ninda something Vietnamese ang kakanon. Kaya ang problema mingon yan ki ama ninda na baka ngayon O, dyan sa may masiram di yan. ba dyan? Sa Almeda? Yan sa may mayon. Oo nga. Oo. Padakol dyan, karakanan. O, yan. Hilingon ta kung ano magustuhan ka mga ati. God bless you, anak, sa imong pagbuhay. Good morning. Good morning po sa mga para dangog tanong para hinanyo gano. Thank you so much sa mga amigo ta mga doktor, mga abogado. Thank you so much. Oy, good morning din po si Sir Henry Mabesa is watching us. Oy, Pres. Hello, Pres. Mapabulog kita. Sir Luis, good morning po din po. Aray na aga din po sa Indo. So, mga paraantabay niya May to. nakaantabay si President Henry. Sa mga taga CBSUA, salamat po for your support. Thank you so much. And sa mga paradala niya tong kada Sabado duman sa umaagring kabuhayan. Pag sa Saturday po, dahil nindo palisod ang programa kan CBSUA. Yes. Tangarig dyan po kapos manunod ang kung paano ta matawan ng inspirasyon ang sa tuya mga aking mga parauma, asin ang bagong modernong pag-agriculture. Ano? Yes. Bako nang mapaghan. Oo. From taking care of the land. Yan, very scientific po. Dahil in 25 years kung papabayaan ta, mawaraan na kita ng umakaya. Oo. And pag-ataman din, sir, hog racing, and kung ano-ano pa. Yan na, dito sa kurso sa CBSUA. Ang veterinary medicine. Yes. Yan po dyan. May hospital dyan. Wala po nandyan si Dean ano na kung si Dean Cabrera pa ang in charge ka na Animal Hospital. So, magayunan po ang Animal Hospital kang CBSUA harani sa airport. So, good morning. Good morning po dyan sa mga CBSUA. So, para na kita partner ta. Yes, Inabot na kita opo. ng maaram. Oo, salamat sa mga antabay niya to. So, day ko muna mention si mga pag-iriba niya to sa Rinconada area. Happy watching sa Ngaranan. Facebook. Ayan na. Sergio family, Veras family, and Soroan family, Gastillo family, kadakol kaya. Hello to my dearest Manay Emmy, si Ate Emmy, sila Kuya Joey, Soroan, salamat po, and congratulations kay Sheila Lanyada for passing the recent LPT licensure exam for professional teachers. And yan, may pretty pamangkin yung mga yan. Si Joy May, nakapasa na ba? Joy May, congratulations sa Indo, mga pamangkin. Yan, mga team payaman ang mga yan. God bless you. See you later. Okay, sa ngaran po kan nakibanan po sa technical side si Stephen Fabis, and sa yan technical side of course si Ariel Camarote. Sa ngaran po kan management and staff kan BBS DWLB-FM kay Attorney Nelly Fabis Villaforte. And sa mo yan General Manager kay Miss Lalaine Villaforte Abunal. Ito po si Bebot Kalyang sabing good morning, happy Tuesday. Mag-iringat po kita. God bless. Basta Bareta. Sigurado. Ang Ciudadano.
sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng kumilala at sumampalataya sa Anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Ang banal na salitang inyong narinig ay hango sa Biblia, Aklat ng Juan 6:40.